Pagluluto ko nga ng pangmalakasang pagkain ang aking asawa ngayon. Siyempre, napuyat siya kagabi kaya dapat masarap ang ulam niyan. Sige nga, hulaan nyo nga yung lulutuin kong ulam ngayon. Pakicomment naman dyan kung ano sa tingin nyo yung ulam na lulutuin natin ngayon for today's video. Nagpainit na nga tayo dyan ng mantika na may konting kasirola. At nilagay natin ang patatas at ang carrots. Piprito natin yan hanggang sa maluto at magkaroon ng magandang kulay para naman hindi siya hilaw kapag inilagay natin siya. So kapag ganito na yung texture ng carrots at ng patatas, pwede na natin kunin yan at iset aside muna natin yan dahil mamaya lang ay sigurado magagamit natin yan. And tignan natin yung mga sangkap pa na gagamitin natin. Meron tayong bawang sibuyas at sisimulan na nga natin maggisa sa oras na ito. Pag nakita na natin naging translucent at nag-brown na itong bawang, pwede na nating ilagay itong mga manok. Actually, pinili ko dito yung mga quarter legs lang para masarap talaga siya. Kapag kasi petso ang nilagay mo dyan, wala siyang mantika na ilalabas. So, ito kasi mag-extract pa ito ng mantika pag nilagay yan, ginamit natin. Nalagyan ko na rin yan ng bell pepper at patis. Ayan, maliit lang yung butas niyan kaya akala nyo marami nilalagay ko. So, i-ano natin yan, sasangkot siya natin ng pagkatagal-tagal yan para manuot talaga yung lasa niya doon sa loob ng mga manok. Yan yung sikreto actually na nagpapasarap sa mga naluluto natin, yung pagsasangkot siya. At syempre, nanonood ka pa rin ngayon, paki-comment naman yan sa baba kung saan nakarating itong video na to at para naman ma-mention kita sa susunod kong vlog at i-shoutout kita. Promise ko yan sa'yo. At kapag ka nga ganyan, pwede na natin siyang lagyan nitong pamintang durog. Boston yung ginagamit namin dito sapagkat itong pamintang Boston na to is napakalasa. Dalawa lang ang lagay ko dyan. At kung may kakain na bata, so kailangan. Sisimmer pa natin yan. Hayaan lang natin siyang masangkot siya, maluto dyan hanggang sa medyo nag-golden or crispy na yung balat niya. At this point, pwede ko na itong ilagay itong kamatis at hindi ako gumamit dyan ng tomato sauce, tomato paste ang nilagay natin at saka yung natural na kamatis para naman lasang-lasa na talaga natin itong ulam natin ngayon. At isusunod din natin ilagay itong liver spread. Yan din yung isa sa mga sikreto ng ulam natin ngayon. At may idea na nga kayo kung ano yung naluluto natin, no? So, tignan natin, isimmer natin yan. Giniwan mo yan sa kaserola at nag-simmer, ganyan na yung magiging itsura niya. Nalipat ko nga pala yan sa kawali dahil hindi ko siya mahalo dun sa kaserola. So, nahihirapan akong maghalo talaga. Pwede na rin natin nilagay yung pinirito nating patatas at carrots kanina. At at this point in time, lasa-lasahan nyo na lang yan. At syempre, apritada po yan na dinali natin. Ayan. Ay, pagkasarap po talaga nito. Diretso na ang kanin at ang patis at sili, sigurado mapaparami tayo ngayon. Okay na to.